Happy Saturday! Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at patuloy na sumusubaybay sa TSCCFI Morning Tilaok. Mga kapatid, ang focus verse po natin for today ay magmumula sa 3 John chapter 1 verse 4. It says, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Ito po ay pinamagatan kong a mother's greatest joy. But before that, sabay-sabay po muna tayong manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for this morning. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kadakilaan. Panginoon Diyos, dalangin ko po na samahan mo kami sa umagang ito. As I speak your words, Lord, comfort each and everyone na nakikinig ngayon. Dalangin ko po na papasukin kanila sa kanilang mga puso, maging sensitibo ang kanilang mga pandinig na sa gayon, Panginoon Diyos, ay makakilos ka ng lubusan sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. So ano nga ba yung greatest joy ng isang ina? So sinasabi po na ang puso ng isang ina ay nagdadala ng unique kind of love o kakaibang uri ng pagmamahal. Ito yung sinasabing deep, sacrificial, and constant. While many things can bring happiness, marami naman po talagang mga bagay ang pwedeng magbigay ng kasiyahan sa isang ina. Itong verse na ito po ay nagpapaalala sa ating lahat na ang greatest joy ay hindi lang matatagpuan sa achievements, sa success, or sa possessions, but in seeing children walk in God's truth. For mothers po, this is both an encouragement and a calling. If you are guiding your children po in their walk with God, congratulations, ipagpatuloy mo yan. Pero, kung pinapabayaan mo lang ang iyong mga anak to decide on their own kung mag-o-obey ba sila kay Lord o hindi, kung mag-church ba sila o hindi, God is calling your attention. Kaya listen po mga nanay. Meron po akong ilang pointers dito na magpapaalala po sa ating lahat of the importance of a mother who is walking in truth for us to achieve yung greatest joy na tinatawag. Unang-una po, a mother's greatest joy is spiritual growth. More than success, sabi ko nga kanina, or achievements, the deepest joy is seeing children walking with God. Ano po bang sinasabi dito? It brings lasting joy that no success can replace. Hindi naman natin binabaliwala yung pagkakaroon ng medalya ng ating mga anak. It's good kung matalino at talagang nag-aaral ng mabuti ang ating mga anak. It's good kung meron silang magandang hanap buhay o successful yung career nila. Pero wag naman nating hayaan na iset aside nila ang ating Panginoon. Remember na ang talino, abilidad, talento, kaalaman na meron sila ay nagmula sa ating Panginoon Diyos. At sino pa ba ang magpapaalala sa kanila na ang relasyon nila sa ating Panginoon Diyos ay mahalaga at dapat nilang i-prioritize kung hindi po tayong mga nanay. Para sa isang ina po, mararamdaman niya yung peace and fulfillment kapag alam niya sa sarili niya na yung kanyang mga anak ay hindi lamang prepared sa mundong ito, kundi nakikita niya na lumalago ang relationship nila sa Panginoon Diyos. So spiritual growth means that children are learning to know God personally, love His Word, develop godly character, and live according to His truth. Kaya po mga anak, masaya kaming mga nanay kung meron kayong mga achievements, pero mas masaya kami makita yung growth ninyo spiritually. Pangalawa po, live the truth before you teach it. So living the truth means practicing the very values we want to teach. It means po pinapakita nating mga nanay, for example, yung kindness instead na itinuturo lamang natin ito or pinag-uusapan lamang ito. Dinidemonstrate din natin ang forgiveness instead na sinasabi lamang natin na anak dapat matuto kang magpatawad. O mga nanay, baka habang sinasabi natin yan na anak matuto kang magpatawad ay inaaway naman natin si Mister. Yan. Children learn more from your life than your words. They are deeply shaped sa mga nakikita nila sa loob ng tahanan. Huwag din naman po na puro bibig ang gamitin natin, lalo na kung kabaligtaran naman ito doon sa ginagawa natin. So ang mga anak natin natututo sila more on sa nakikita nila kumpara sa binibigkas po ng ating mga labi. They learn more from what we do than what we say. Sabi nga, a praying, patient, and faithful mother becomes
a powerful example. So magiging effective po yung ating paalala kung mismo sa atin ay nakikita nila ito. A mother can teach many lessons through words, but the most powerful teaching comes through example. Yung araw-araw na nakikita ka ng iyong mga anak handling struggles with patience and walk humbly with God, mag-iiwan po yan ng malalim na impact sa kanila kumpara sa mahabang lectures natin. Pangatlo po, consistency matters more than perfection. Maraming nanay po yung nakakaramdam ng pressure para maging perfect, mga ayaw magkamali, dapat laging tama yung mga sinasabi, at gusto kontrolado ang lahat. But God is not asking for perfection. Ang gusto ni Lord ay yung faithfulness and consistency natin. So hindi lamang, hindi kailangan ng ating mga anak ng perfect mother na tinatawag, but they need a consistent one who points her children towards God. Daily, everyday po. Yung mga bagay na consistent natin na ginagawa para sa mga anak natin, nagiiwan po yan ng impact sa kanila. Yung mga repeated moments na yan, slowly, yan po yung nagsishape sa kanilang puso at nagbibuild ng strong spiritual foundation. For example po, hindi tayo consistent sa pag-attend natin sa church. A-attend ka lang pag may free time ka, a-attend ka lang kapag nasa mood ka, may impact din po yan sa mga anak natin. At sa pagpapalaki po ng anak, perfection is not the goal. Faithful consistency is. Kaya pang-apat po, prayer is a mother's strongest tool. Prayer is powerful because it invites God to work doon sa mga places na hindi na kayang abutin ng human strength. Kaya po, kahit malayo yung mga anak natin sa ating paningin, prayer continues to reach them. Yun naman po talaga yung reality na hindi natin sila kasama, hindi natin sila nababantayan 24 hours. Sabi nga, a mother's prayer may sometimes feel unnoticed, pero hindi yan nasasayang. Pinapakinggan ng ating Panginoon Diyos yung bawat panalangin po natin. At hindi lamang naman ito para sa anak natin Ito ay nagpapalakas din po sa atin mismo. It gives peace during worry. Instead of carrying every burden alone, prayer reminds us that God is present and actively involved po sa buhay ng ating mga anak. Panglima, lastly po, trust God with your children's journey. Bawat bata po ay may kanya-kanyang journey. Experiences, struggles, and seasons of growth. Bilang isang ina, natural na para sa atin na i-protect sila, i-guide sila, i-direct sila sa bawat hakbang nila. Pero darating po ang point kung saan marirealize natin na habang nagtuturo tayo at nililid sila, only God can truly transform and guide their hearts. So trusting God with your children's journey means believing that He loves them even more than you do. May mga moments po na mag-aalala tayo, lalo na kapag nakagawa ng mali ang ating mga anak. Lalo na kapag may mga pagsubok silang pinagdadaanan. At lalong-lalo na kapag sila ay naligaw ng landas. Nandun yung pag-aalala natin. Pero, kahit na mangyari yon sa ganung mga moments, dun papasok yung lubos sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos. Instead, dalamunin po tayo ng takot, instead na lamunin tayo ng pag-aalala, piliin natin na magtiwala ng lubos sa ating Panginoon Diyos. Our role is to faithfully nurture and guide, but the outcome ultimately belongs to our Lord Jesus. Kasi habang tayo po ay kasama ng ating mga anak for a season, dahil hindi naman natin sila forever makakasama, magkakaroon sila ng sariling buhay, magkakaroon sila ng sariling pamilya. So habang yung anak natin, kasama natin for a season, God walks with them for a lifetime. Kaya napaka-importante nating mga nanay na tayo ay nagsiset ng example for them. To conclude po, raising children, ang pagpapalaki naman talaga ng anak is not about providing for their physical needs, but also guiding their hearts toward God. So teaching them to pray, helping them understand God's word, modeling kindness, forgiveness, and faith, ito po yung mga seeds na itinatanim natin sa kanila daily. Sometimes the growth is not immediately visible, but every act of love and every lesson in truth
matters po. Kaya I wanna encourage every mothers ngayon na nakikinig. Your prayers matter, your example matters, your faithfulness matters, even in the small unseen moments. Sabi nga, ang greatest legacy daw po ng isang ina ay hindi kung ano yung ibinibigay mo sa iyong mga anak, but the truth that she plants in their hearts. And yung greatest joy po natin, it grows when our home is rooted in God's truth, love, and prayer. So lahat ng ginagawa po natin, mga nanay na nakikinig din ngayon, hindi po yan nasasayang. Lalong-lalo na if we are walking in truth sa ating Panginoong Diyos. Kaya po sabay-sabay tayong manalangin. Pray that their hearts may be open to God's Word. Yon, yung mga puso ng nating mga nanay maging bukas sa salita ng ating Panginoon Diyos and guided into a life of faith. Ganon din po yung prayer natin for the lost. Pray that their salvation brings joy in heaven and encouragement. Kaya sabay-sabay po tayo manalangin. Ano man yung ginagawa mo ngayon pansamantala, ihinto mo muna. Let's pray. Father Lord, we thank you once again, Panginoon, sa iyong mensahe, sa iyong paalala, lalong-lalo na po sa mga ina ng tahanan. Dalangin ko na patuloy magbukas ang mga puso nila nang sa ganon, Lord, makapasok ka, makakilos ka ng lubusan, lalong-lalo na sa kanilang mga tahanan. Help us, Lord, to guide our children in truth, Panginoon Diyos. Kasi Lord, sa gulo na nangyayari na sa mundo ngayon, sa kabiliwat kanan na kaguluhan, ikaw yung kailangan namin, Panginoon. We cannot do this alone as mothers, Lord. Ikaw yung maggagabay sa amin as we pray for our children, as we guide them sa pamamalakad sa loob ng tahanan, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami na truly ma-fulfill namin yung responsibility namin at maunawaan ng bawat ina na yung responsibility hindi lamang sa loob ng tahanan na mag-guide sa loob ng pamilya, kundi may responsibilidad din kami sa iyo, Panginoon Diyos. At maging example din kami, maging good example kami sa aming mga anak, ganun din sa mga nasa paligid namin, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami, Lord God, as we guide our children na truly ay maakay po sila sa iyo, Panginoon Diyos, at hindi sila maligaw ng landas, Panginoon Diyos. Help us na mas maging matapang po, mas maging malakas, Panginoon. Pagkalooban mo po ng wisdom ang mga bawat nanay ng tahanan, Panginoon Diyos. Sa gayon po, Lord, ay ikaw yung maging sentro din ng bawat pamilya. Salamat po sa iyong paalala, salamat sa iyong correction. Patuloy, Lord God, na maging sensitibo ang mga tenga ng mga kananayan, Lord God, nang sa ganon, tinig mo talaga yung kanilang mapakinggan at tinig mo yung kanilang sundin. Ganon din yung panalangin namin sa mga pansamantalang naliligaw ngayon, Panginoon Diyos, na yung salvation, Lord God, ay maging kaligayahan pa rin sa iyong kaharian, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami na tuluyan pa silang maabot at makabalik sa iyong piling, Panginoon Diyos. And Lord, as we celebrate yung Mother's Day, Panginoon Diyos, pagkalooban mo rin po ng pusong handang magpasakop sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat po, Lord. Guide our family, Lord. Bless each and every family, lalong-lalo na po doon sa mga nakikinig ngayon, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon. Kalooban mo pa rin po yung masunod at hindi ang aming kalooban. In Jesus' mighty name, amen and amen. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Happy Mother's Day sa lahat ng mga danay. Have a great day ahead po. God bless you all.